So magdi-dinner tayo after all the activities. Dito tayo sa Salt and Pepper Diner. Ito ang vibe ng Sagada at night. Napakatahimik. So let's go upstairs. Ano tayo? Ano tayo? May pizza din. Ano, order natin. Check na kayo ng meal. Ayun. Mangga. Galing na Mangga yan, di ba? si Nami, pati si Robin. Si Bowa. Bawahan ko. Okay. Pili lang. Thank you, thank you, thank you. Pass, pass, pass. Pili na kayo. Na-CR yata. May iwan na naman. This is the view of Salt and Pepper Steak. So, ayan yan. Pero hindi masyadong kita yung ano, street kasi natatakloban na medyo mataas tong fence nila. Ayan. So, kasi naman siya. Ayan yung ano, kanilang mga design ng estetika, in fairness. Diba? Ang cozy. Pati lighting nila, cozy. May pusa? May pusa. Hi, Mimi! Hi, Mimi! Hello! Oh. Naiyak si Mimi. Parang princess. Order na kayo. Ito, order. Ang nice. Oy, gutom na ikaw. Sorry, wala pang food. Ay, ang cute. Ang cute. Ayaw mong tinapay? Walang chimen. Ay, sorry. Walang chimen. Sorry. Ano ba sa'yo? May pizza din eh. Magpipizza. Gusto niya ba pizza? Meron din. Ito, Ano? may salo A, salo B. Ano yan? Hindi yan. Magsasalo ba tayo? Ibats pa naman. Kayo? Actually, lang pinala. Dito order ha. Dito po order pag Pili niya yung group D. Kung yung group 4 to 5 persons. Ito, Dito sa likod. Salo-salo bundles. Hindi naman yan. Anak, Baka okay na to. yung group D, baka okay na sa atin. Ano yung group D? Yung group niyo, yung sinasabi niyo. Gusto niyo ba yon? Order mo na kami. Dito? Reverse steak. Ribeye steak. Ang ribeye steak ay may kasamang Ayan. ano to, sana. Dito ano yung garlic tenders? Dinaki yan. Anong tawag dito? Honey garlic tenders. Oh my God. Parang tayo kay nawawa, Daddy. Sa kakainin natin. Oo nga. Parang kawawa kami sa kakainin namin. Hindi ko na iba. Kayo mag-exam baka mamaya. Napakalaki naman ng bowl. Ramen lang kami. Nagramen lang kami ni Daddy. Diet daw na daw. Pinagsta ka. Oh, Tama mo, compare mo. Pagka nandyan na yun sa'yo, tapos nandito na yung sa akin. sarap ng mga food. Our ramen. Ano to? Tonkatsu? Show you. Soy. Tonkatsu shoyu. Thank you. Thank you. Pakapin lang yun eh. That's it. Tadakimasu. Joke lang. Ang samida. Bon appetit. Dito tayo sa Sagada Brew, pero for take out na lang.
Kasi magna 9 p.m. na. Pero ito yung kanilang cozy. Ang cozy ng place. Ang ganda rin ng designs. And more on dessert sila. Tikman natin. Ito yung mga tinitinda nila. Papaya pickles. Jam dio. Strawberry jam. Citrus. Chili paste. Tapos may mga handicrafts din. Tikman mo. Tikman mo nga. Ito yung binili namin. Lemon ba? Ano to? Melting moment. Pero lemon bites din ang tawag nila. Hindi mo guys. Hindi mo yung silver. Melting moments nga. Ba yung lemon bites? Okay, sige. Hindi siya maasim. Tigim. Ayun yung lemon bites. Auto seco yata ito eh. Pito seco. Ano lasa? Ano? Ang gata sa mataba. Yan siya. It's 200 pesos. Masarap to sa kape. Wow. O sige, tikme. Hindi mo siya ganun tigas. Tikim. Sarap. Yeah. Uy, patikim. Isa sobrang asin. Stop. Patikim. May ay. Isa sobrang asin. Sarap. 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 Di maasim. Nga. Ego na. Desserts nila. Magkano siya? 200. Hindi sa par. Ayan na. Effort tuloy si Madam. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow. Wish mo na. Yay! Ito ang vibe ng Sagada at night. Tahimik na siya. And actually may curfew yata around 9 p.m. Umali ko. Umali. Kasi tuloy kayo. Umali kayo, tuloy kayo. Parabi ka. Maraming cafe din naman sa tapan, saka resto. Pero kahit pa paano, parang regulated yung pricing nila. Kumaga, lowest yung 220. Above. Wala kang makikitang below 200. Parang yun na yun. Yun yung basic. Parang yun na. Parang ano na. Ang tawag dito? Uniform ang pricing. Oops. Dito tayo sa Pitik Wines. Magta-try sila. Rice wine. Ay, bugnay wine and rice wine. Honesty Pitik. Okay. Kape. Ang full shot ay 40 pesos. Big Night. Ayun yung Big Night sa atin. May pinagtatawa ng kaliwa. Ang half shot ay 20. Nakalbo bigla. Nagulat ako eh. Big Night yun sa atin. Yung Big Hindi, Night. ilay mo kasi yung buhok mo. Ay, laylay mo. Para hindi ka mukhang kalbo. Kaya palamig. Mukha ka 20 pesos a half shot. Mag-half shot ako. Palamig. Taste and enjoy. Kanina ko ginagawa. Asin, wag kang malagat sa Ay, wala nang laman. Sa loob na lang, Ben. May mga flavors ba? Tara sa loob tayo. Ay, baka si mahal dun pag sa loob. Isa lang yata yan. Nagbayad siya. Parang inulog mo lang eh. Ay, bet kayo. Kunwari lang. Isa lang yung nilagyan, pinatunog lang. Nasira pa tuloy. How much ba? 40? Eh, sinira niya to. Full shot 40. Sige, maglalapag tayo. Eto. Tayo doon sa Pitik Bar.
Wine testing daw to. Pasok ulit tayo sa loob, guys. Nice. Welcome to Honesty Bar. 7 a.m. to 10 p.m. lang. Ang cute. Gusto niyo ako mag-share? Shot glass, 60, 100. Uy, may insulin tea. May taga-tagay na bigla. Payment station, digital. Oh, tingnan mo naman, may digital and cash, pay cash. Oh, ikaw na magsiserve ng sarili mo. Pwede ka bayad. Why not? May Maya. Oh, pitik wines, blueberry, bugnay, tapay. Tape. Magkano yung tape? Tingnan mo, di mo. Kasi yung cute to, pwedeng pang regalo. If you like. Red Bull, 90 pesos. Ano, be? Paano lang? Pag pasip lang, be. 1/4 lang. So, may 10 pesos na. Ay, ganun? Ay, no. 1/4 ka. Ah, pwedeng ganun. Pasip ako, bag mong alisin. Pasip. Uy, bag mo lagyan. Oh? Lobsters. May bartender pala tayo. Wait lang. 1/4 shots 10, half shot for 20, then full shot 40. Okay, video. So, nakaka-20 pesos. Ganito ba ka, tingnan mo. Ano yan? May coast. Anong flavor? Ano to? Bugnay. Ayun, ba't ang dami din? Bignay yan. Kala ko ititikman mo lang. Maliliit na berry. Yung alam Ay, mo nga sila ba siya naloko? Kala ko ba titikman mo lang? Yan ba yung masarap? Sabi ni Den. Pa-10-10 ka lang dapat. Grabe, dami. Den, ano yung natikman mo masarap? Tingnan mo. Sarap. Ah, Tingnan mo. Tingnan mo. Go. Kayo. Baka sabihin mo, umulit ka pa. Ano yung pinaka di Oh, matapang? see? Ano yung pinaka Tingnan mo, anak. Masarap yan. be, tikman mo. Sip lang. Sip lang. Hindi, sip lang. Sip mo muna para alam mo. Ano yan? Bugnay nga. Sige, ako magano. Sip lang. Tangi ka? May mamula dyan, ha? Sabi, tikim-tikim lang. Tikim-tikim Ano? lang. Hindi, lasa siyang red wine. Sarap siya. Parang kang minom ng red wine. Cheers, everyone. Ano yan? Ano naman yan? Wak, very good yan ka. Ikaw ang mag-ano. Ano yan? Bye. Yay! Nagkaroon na sariling pareha. Bagay sa'yo, be? Ay, mas masarap na si Sarap din yung tape. Ah, Masarap si Tape. Sarap din yung tape. Pero kung pares lang, mas matamis nga lang si Tape. tikim-tikim lang. Ayaw niyo gumastos, tikim-tikim lang. Yung bugnay. Masarap yung Di ba, bumili lang. Yung bugnay. Yung bugnay. It's up to you, it's yours. Ba't ayaw mo na maliliit lang? Ayun lang, Isang oh. lagok lang. Bakit maglalaklak? Tikim-tikim lang eh. Ay, di. Ito 150 lang. Ano ilang ml lang? Tape yan. 350 ml. Feeling ko dito kayo nag-enjoy ng sobra. Best, the best. The best. Good morning. It's 4:15 in the morning. Andiyan na yung sundo namin. Yung jeep na sasakyan namin going to Marlboro Hills. Morning po. Morning po. Saan tayo? Ready na sila. Hi, may doggy! Pasok.
Hi, doggy. Good morning. Oh my gosh. Wow. Oh, vlog oh. Pasok kayo. Mom, hi Dad. Hello. Good morning. Kumusta ang may amats? Uy, bababa siya. Ay, bumaba. Wala. Ayun yung kasama niya. Ayun. Diyan ka ba? Mamaya ka na makiat. Akit ka na, sige. Ano ko ne? Kaya? Kay Rian. Kayo guys, ayaw sa taas. Mamaya na po. Nilalamig ang mga tita. Maganda kayo sa baba. Mga bata na sa gitna. Kapit. Ang mataas na kasi ang uric acid. Ginagaot na yung mga tita. Nakalimutan mag-medya. Uy, pinayagan sila. Kala ko hindi na bawal. Ano pa niya? Zero? Zero! Hi, Zero! Sabi niya, ang ingay ng mga to. Ang cute nando. Kamukha nung tete bear ko. Yes po. Good. Magka. Sabi mo, te. Te, masasabi mo, te. Te. Sabi mo, te. Ano ba guys? Naka-times 1 ba? Sakto lang. Para po. Parang di naman tayo kita, oh. Sobrang dilim. Anong masasabi nyo sa pagsakay sa ibabaw ng jeep? Kuya? Pawis ka ako eh. Pawis ka ako eh. Oh, may gulay po ba kayo? Anong gulay po kayo? Kung may kukumpara po kayo sa gulay, anong gulay po kayo? Lantang gulay. We are here. Sitaw? Pero dati tayo noon, ano tayo? Umakit pa doon. Oo, yes. Hanggang dito na lang. Dito na lang. Kasi ramdam mo yung jig-jig-jig noon. Let's go sa go. Lakarin na lang. Yes. Medyo, sino may gusto ng tungkod? Ako rin. Mamalo. Kasama yan. Nandiyan yung amo niya eh. Register. May registration na rin ngayon. Okay din natin. Ano? Ay, 100 pesos.
100 pesos na meron. Nasa akin ba? Ano sa... Binigay ko kay Daddy. Okay. O, hindi po. Buti na lang dinala natin. Oo. Ng tour guide. Ayun na pala. Meron din pala dito. Ano. Iwan sa kanya po yung form. Oo, Sa barena yun. Lagyan lang ng ilaw. Oh, it's madalim. Buti na ilaw. Oh, I don't know kasi pero dati meron. Dito na oras. Water, di kayo magdadala. Tanong mo kasi ano kung may nagtitinda sa taas. Wala tayong tubig. Wala, okay na. Let's go, Sago. Apa, Our journey begins. And it's foggy. Hindi naman masyadong nakakapagod ang paano. Hopefully, dito pa lang tayo sa community. Iba na. Alangan ang difference na. Oo, alangan na. Before, di ba, pasok ang sasakyan doon sa ano? Yung gumaganda ka pa nga sa may hills. And hindi na inallowed. Oo na. Oo, hanggang dito na lang yung sasakyan natin eh. Hello, kuya. Along the way, may mga... May bilihan naman po. May Bilihan? nagtitinda po. Tapos sa may peak, meron din Hindi, po. okay. Doon na lang tayo. So, doon na lang ako sa peak. Apo. Better doon na lang. May sangyup doon. So, sa peak po, tandaan niyo po, sa may Marlborough Hills, sa may peak, doon po may parang ganito. Doon po kami sa gilid nagtatambay. Sa gilid lang po. Mamukhang joke kundi. Tandaan nyo na lang si Kuya. Ganun na lang sa mukha mo. Tanda kayo? na lang. Opo, yan. Adit na kanina. Saka si Kuya. Pagkakit natin, sobra na tayo. 13. Okay. Let's Si Kuya go. po, sundan niyo. Okay po. Monique, follow the lead. Bak sa taas na lang, be. Gutom ka na ba? Bibitas na lang ako ng sabasa dito. Gusto ko mag-champorado sa taas. Hoy, titignan din yung... Buti na lang may mga gantong tindahan in between. Para walang magutom sa bundok man. Ilang mabusog. Anong oras ka ate nagbukas? 4 po. Wow. Marami pa kami. Saba-saba, turon. Energy, potassium. Kailangan nyo ng potassium. Cafe na tayo. Putik niya. Lumiliwanag na. Oops, yeah. Parang mayroon pa rin nagtatawag doon ng toro. Nandun naman, sa dulo daw nun may sangyupsal. Yan ang magmomotivate sa atin. May samyupsal sa taas. Ay, malapit na. Nakikinit ako na. Time check, 5:30. Almost there. Konti na lang. Lasura. Ano yung mga... Ito yung mga pine tree. Marami pine tree. Ano ang pine tree? Parang minis yung parang ano. Look at that. Pasikat na si Araw. Hindi siya.
Guarantee. Pero the more na mag-speed, the more na bat. Mas Medyo marami lang steps yung zigzag form. Pero, hindi ka ahon. oo, hindi ka, So one step at a time lang ang hindi ahon. pressure yung mo. Ito naman ang mahirap. Pababa. And we are here sa wakas. Ayun sila. Where are they? Yes! Wow! Look at that! We reached the top. Congrats! Sabi mo kaya na magpa-picture siya dito, oh. Yes! Standing tall at the peak. Sana all may drone. Musta? You reached the top. Ayun na pa kami, Memi. Oo nga eh. Dilim pa. Nasaan na yung tropa nating cheerleader? Baba. Let's go deep. Kaya na ako mag-video. Ikaw mag-video. Na. Eh baka kasi hindi na kaya. Look at that. Sea of clouds. Lapit natin. Ganda. Yung iba timo doon Dia. May isa hill na yan. Pwede pa siguro doon. Ay guys, gusto nyo doon? Gusto nga namin to. Saan si Gane? Saka si ate. Ito tayo doon. Hi Monique! You reach the top. Ano better? Maganda pa yung background. Tingin nyo. Gusto nyo doon? Congratulations! Nakarating natin. Mag-ready ka na. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic. Sana all may drone. Ay, dala ni Daddy. Lang, picture lang. Si Joaquin muna. At the moment, palapit na siya, oh. Palapit na ang Sea of Clouds. Uy, ganito. Ba't doon kulay pula? Parang nakakawit yung mga braso ko. Ano niya? Ganda ng view, ang perfect. Dennis, asan na yung sister natin? Nagma-my day. Asan na si Dennis? Supermodel. Dennis, tingin. Wait lang, play ko na. Soil. Ito tayo ng blue soil. And it's steep. Ang daan. Pababa. Oh my gosh. Patatagan talaga dito. Ng paa. Oops, di. Dandan. Mas malo dito, madulas sa siguro. Bato. Baka lumubog tayo. No. Sa ulap meron. Meron. The view. Photo view.
Ayoko. Ano yan? Yung berry doon. Tanong mo ito yan. Hindi kinakain nga nila. Nasa si Dan. Yung side effect daw na bula bibig. Ayoko. Gilan mo. Sabi niya ate. Ano? Masim daw. Masim na. Oh my God, so matirik. Correct, 6:45. So, medyo mahaba talagang lakarin to sa pa-exit. Yung mula dun sa Marlboro Hills, more or less 1 hour na papuntang Blue Soil. Then another 1 hour more or less din pa-exit. Pero kaya naman ng 1.5 kung mabilis ang pacing. So, ayan. Ito yung dinadaan natin. Literally, forest. Pero, comforting naman ang weather. Problem lang, pag nawiwiwi ka, like me, nawiwiwi ako. Kahit mahaba yung trekking, since ang weather ay comforting, so okay lang. So, sakto lang. Carry naman, doable. So, pwede naman mag-rest. Hindi naman kailangan i-rush para ma-enjoy nyo pa rin yung trekking. Pero ito yung reality ng Sagada. More on activities, physical activities. Lakad talaga, to the max. Dito tayo sa Saan tower kuya? Eco Valley. Ayan. Oh, mais. Ano to? Raspberry, wild raspberry. Dito daw pwede tayong sumigaw. Kasi dun sa isang part, bawal kasi gawa na malapit sa coffin. Hanging coffin. Dito pwede. Pero hindi masyado ma-eco. Mas ma-eco doon. Mamas ko yung ano. Hi! So, malayo-layo pa tayo. Papunta doon sa bahay, labat. Taste, lang. Rest lang, saglit. Time check, 7:20. Medyo malayo-layo pa rin. Dito sa part na to, maraming pine tree. Pero may ano ha? May Mala Taylor Swift sila. Oo nga eh. May na? Mala Taylor Swift. Yung folklore. Folklore. Kaya nga sabi nila, magpo-folklore daw sila. Sabi ni Beshi, makakapag-folklore ka pa ba nito? Doon ma'am. News natin. Yun doon, natin maupo. Let's see it. Isang news Doon natin yung iba. Opo. Pahinga rin. Rest. Oo, may maganda. Dala natin. Ang alas. Look at that. Ang daming pine tree. Pagod na din yung mga Rest muna kami for a while. Siguro mga 5 to 10 minutes. Kasi matagal pa talaga. More than an hour pa. Ang tatag ng dog. Promise. Dito talaga sa activities na to, patatagan ng paa. Ng strength at endurance. Ayan na. Cute ng dog. Yan, madam. Kailangan may ano yan. Ayan na, mapakikip daw. Resting area at may kainan. Buti na lang. And so far, mga 30 minutes pa to Blue Soil, then another 30 minutes for exit. So, more or less mga 1 hour pa na trekking to. So, rest lang kami dito. Mga 10 minutes kami nag-rest. And, ganda ng view. Daming mga dog. Nag-accept sila ng Gcash. Nice din. So, lakad na ulit kami. Update na lang ulit later. Diyan? Meron yata small lang. We're almost there. Kita na natin ng Blue Soil. Konti na lang. May part dito meron na. May sign na. At ayun na yun. Konting lakad na lang. Blue Soil. Lusoy. Maganda ngayon kasi umuulan pa. Pag summer, wala yan. Lumangting. Ay, pag summer pa wala siya. Mag-fade. Nag-fade.
sa Blue Soil. After 1.5 hours na paglalakad, narating na rin natin. Medyo low energy na tayo. So, ito yung pinunta natin talaga dito. Ang Blue Soil. Ayan. Ayan siya. And maraming mga kainan pa rin dito. At least. And mga resting area. Ayan. So, far ito lang talaga yung view. Ayan. Sabi ni tour guide, kaya siya blue kasi gawa ng sulfur and copper. Ayan. May signage Kaman Utek. Hindi ko lang alam na meaning nun. So, ayan. And we are finally home sweet home. So, doon nagtatapos na yung ating trip to Buscalan, Sagada for 3 days and 2 nights. So, let's talk about first yung Buscalan. So, eto, meron ako medyo possible mga different questions about anong pwedeng tanong about Buscalan. First question is, paano kayo pwede makarating sa Buscalan? Mahirap ba yung biyahe? Ikaw, kaya ba siyang i-DIY? Diba hindi? Feeling ko. Kaya naman kasi Kung may sarili ka sa kung mapapansin mo nung pababa tayo. Narating na sa lubong mga nakamotor. Oo, Sa motor. Buscalan yun. Eh Buscalan. siguro, if from north ka, No, hindi. Kaya din yun. kaya din yun. Kung Pero- family, pwede ka rin mag-DIY doon. Kaya lang din. Kumbaga yung depende rin sa dadaanan mo. Kasi dinaanan natin medyo risky yun. Kasi yung Pangasinan, Nueva Vizcaya Road na yun, connection, yung Maliko. Kasi grabe talaga. zigzag, more or less 1.5 to 2 hours based sa pacing, magbe-base yun sa pacing ng driver. Pero tayo, 1.5 hours lang sa Kasi bilis. sanay na yung mga van driver na nakuha natin. Mostly, ang nagta-travel going, kasi sa amin, ang kinuha namin sa family namin is, joiner. So, may travel agency. Usually, nakakarating doon ng madaling araw. Yun talaga ang target. Why? Kasi mostly, nag-start ang trekking in the morning. Eh, yung travel natin, Yun, umabot ng 12 siguro hours. doon, ang less hassle ka na kasi sila yung may contact ng mga Oh, yun. ano For dun me, sa kung ako Buscalan. tatanungin, better, meron ka na if ako Oh, pwede rin tatanungin, naman DIY. better Maganda rin if naman versus DIY or joiner. Mas okay sa akin ng joiner. Bakit? Kasi unang-una, sanay sila sa daan. Pangalawa, directly may contact na sila dun mismo sa village. Sila na makakapag-deal sa mga homestay, saan kayo tutulog, or pagkain, number 1. Kasi, ang pagkain sa Buscalan, wala ka mabibilhang pre-cook, walang ganun. Wala Ayun nga palengke lang, dun eh. Tama lang yun. Diba? Kasi Kasi unless magdala ka ng puro ka dilata or something. Kasi wala dong talipapa, walang ganun. Tapos, pa yun, maaga sila magsara. Diba? walang palengke doon. Wala ko nakita palengke. Mga mini store. Ang store kasi doon, mga tindahan doon, bahay-bahay wala akong lang. tindahan Meron doon. lang, Meron din. drinks, gano'n na, soft drinks, mga souvenirs, yun lang. Pamahal, yun pamahal. Super. So maliit na soft drinks magkano 100. Oo, pricey. So, better talaga naka-travel tour agent ka. Kasi sila na lahat, Tubig naman, hassle naman eh. doon. Unlimited ka naman sa tubig. Malamig. Second question. Yes. Kailangan ba mag-book ng guide beforehand o pwedeng walk-in na lang pagdating doon? Pwede namang walk-in. Pwede walk-in. Pwedeng walk-in. Pwede rin man. Pero hindi pwede kang, ang pusa namin, hindi pwede kang pumunta ng walang tour guide or pagdating doon ng dire-diretso ka lang, no. Kailangan mo mayroong makausap na tour guide na mag-a-assist kasi hindi ka talaga papapasukin ng walang tour guide. Next. Sa tingin mo, anong magandang season best pumunta sa Buscalan? Mas sa akin kasi mas gusto ko yung malamig para mas experience mo talaga yung lamig ng Buscalan. For me din, kasi pag sobrang init, napakahaba ng trekking.
I mean, Hindi naman mahaba, Drake. hindi naman mahaba. I mean, ang tawag dun, challenging yung trekking. Kahit mainit ng panahon doon, malamig din naman. Bagay. Pero ang challenging na pag umuulan, medyo slippery. Ayun. Ayun ang Tapos, ang hirap paglakad na may payong. O, di ba? So, dyan, possible mas babasa. Prone. Tapos, next is, kamusta yung trek papunta sa village? Kaya ba ng beginners? Beginners ako. Kaya? Kaya. Kaya. Pero, hingal factor. At, hindi na, kaya siya kasi kung hindi mo mababilisin. I mean, take time. Wag mong Wala namang madalian doon. Oo. Kasi matirik talaga, hahapuin ka. Pero ayaw mo Kaya. namang hapuin, hindi mag-tram ka. Ayun, may tramline Right, kasi control. doon. Dalawang way para makarating sa village. First is yung tramline. The easiest Yung is cable. tramline, yung cable. Pero, risky yun. Nakamitin ka sa Kasi, bangin. hindi. I mean, if meticuloso ka or hindi ka adventurous, medyo mapapraning ka kasi wala talaga. Ang simpleng-simple lang kasi yung tramline nila. Tapos, ang bayad ay 200 per way. Kasama na yung gamit mo. Though, ang ginagawa ng iba, nagta-trekking na lang. Yung gamit na lang Tapos yung pinagdadala. gamit na lang, which is cost 50 pesos only one way. Ako ka magdadala maraming gamit. Oo. Ang gawin mo lang yung gagamitin mo lang doon. Pwede yun. Kung Iwanan mo na lang sa van. naka-joiner kami, so yung van nasa baba, iwan lang namin gamit namin. Yung, kung ano lang yung basic needs namin for a night and day, yun lang ang dala namin. And, walang towels doon. Yun, wala. And, be ready sa water. Kasi ang water doon, as in, natural. Na galing sa Bundok. bundok. Walang, Pinainumin mo. yes. Kaya malamig. Ultimo paliligo, walang heater. Sigaw factor. Malamig talaga. Next. Saan kayo nagstay? May mga homestay ba or tent lang? Homestay. Homestay. Walang tent. Dapat Wala. talaga may kausap kang homestay. Very na rin dyan. Urbanized na. Puro bato na ang bahay, puro building na. Wala na yung mga ina-expect natin na Ayun. secluded area sila. Hindi. Correct. Kumbaga na sila. Pero, Modernized na rin. the good thing is, may source of electricity. Yeah. Though, don't expect na may aircon, of course, malamig doon. Don't expect din even electric fan kasi wala. Wala Kasi rin malamig signal. din doon. And, walang signal. Anything signal. May Though, wifi. may wifi, pero you have to pay 200 pesos per device. A day lang. A day yun ah. So, medyo pricey talaga. So, next, may pagkain ba doon or kailangan magdala ng sarili? Safe ba yung tubig nila? So, Ayun, sagot na natin yan. Okay na yun. pero hindi, I mean sa tubig, never naman, lahat Hindi ka naman kami. maubusan doon ba? Oh, pero walang kumulang tiyan, walang nag-diarrhea or something, walang May ganun. pagkain. Yun, may dala. Sa food naman, yung mismong joiner, yung mismong travel agency, yung coordinator namin, coordinator na siya at the same time cook pa. So, siya yung nagluto for us. So, Lunch, dinner, lunch. free Breakfast, lunch, dinner. oh, yun. Actually, hindi. Lunch, Lunch, dinner, breakfast. Yun, Yun, ganun. yun ang free. Yung una mong breakfast doon, Babayaran mo. Which is, minimum of 150 pesos per meal. Silog lang yun. Silog. So, next na tanong ay, nagpatato ka ba kay Apo Wang-ud mismo or kamusta yung experience? O, magbaliktad kami. Hindi ako nagpatato kay Apo Wang. Mukha mo yan eh. Baliktad kami. Ako, nagpatato sa mga mambabatok. Pero hindi kay Apo. Pero siya, both. Oo. Sa experience-wise, syempre as beginners na never nagpatato, talagang may pain. If ako ang tatanungin sa pain threshold, 5 lang naman ang nagpapa-worry doon o nagkakaroon ng anxiety or takot kasi yung yung gamit. As in, para kasi siyang natural na tapos tinik lang ng gamit. So, naglalaro na agad sa isip mo tapos magkakasama kayo. Before ka matatoan, makikita mo na lahat yung tinatatoan na may dugo na o something. So, naghahalo yung takot o yung worry mo. So,
talagang nadadagdagan ng pain ng mo, takot, yung fear. Kay Apo, hindi ako nagpatato. Kasi nga naranasan ko na magpatato sa mambabato. Alam ko na yung pain. Based dun sa mga napagtanungan namin, if threshold ng pain mo kay do sa sa mga mambabatok do na ay 3 lang, kay Apo ay times 3. Depende rin naman yung sa sa pain mo. pain Oo, tolerance. pero lahat ng magpatato, isa lang naman ang reaction. Masakit talaga kay Apo kasi may edad na eh. Hindi niya na masyado na-control yung paggaganon, pagtatato, yung pagpe-press. Tapos, syempre, kung napanood mo na agad yung natatuan yung iba, nakikita kong umaangat. Umaangat yung skin. So, kaya alam kong masakit. So, hindi na ako nagpatato. Ikaw? Okay naman. O yung feeling mo, yung okay lang. Kaya naman, Kerry. Kasi, yung kay Apo, mga 10 minutes lang tapos na. Kasi Wala tatlong pa nga tuldok eh, lang, mabilis wala lang. eh. Ang problema, syempre, Kasi sa video nga yan, wala pang 5 minutes, tapos na eh. pag nasa mood si Apo. Kasi yung unang punta namin doon, nakakatulog na siya. So, naantok siya. Kasi siesta time yun. Naantok siya. Minsan nagtatato siya, nakakatulog. Ginigising na lang. Kaya, ang cute kaya niya. So, paano pumili ng tattoo design? Pinapaliwanag ba nila yung meaning? Oo, meron naman. May card. Bibigay sa'yo. May meaning. Kung gusto Nandun na mo lahat. yung baybayin, alibata, Sa akin kasi, bye-bye lang. naman yun. Kung Para, gusto mo yung mga design na talaga, sa akin, bye-bye lang. 2 symbol. So, Beng, B-E-N-G, Beng. Tapos, worth 600. Kasi pinaka-lowest 300 per design. per symbol, Per 300. Sa'yo ay 900. 900. Tapos yung tinik, Oo, na pwera 150. pala ang bayad na 150 na tinik. And kay Apo, during kay Apo, yun na rin. ganun to rin, yung tatlong fold, 300. Tapos, kung di ka nagpatato sa iba, you have to buy tinik din na worth 150. So, more or less, kung kay Apo 450. lang, 450. So, yun. Kaya And, mo pa-picture ka lang, 100. ayan, may bayad. Siyempre kasi tulong na yun sa village at kay Apo mismo. Kasi yun na nga, diba? Chance mo na yun. Nasagot na natin to, masakit ba yung hand tap compared sa regular machine tattoo? Hindi namin masagot to kasi never naman tayo nagpa-machine tattoo eh. Never ba? Pero based na sa mga napagtanungan namin, mas less pain ang machine compare mo dun sa natural na pagtatato. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan sa trip nyo sa Buskalan? Ikaw. Yung tubig. Sa post-it ng filter ay medyas. Hindi mo tayo judgmental. Pero syempre, pag hindi ka, unusual sa'yo, medyo mapapaisip ka. Pero, katwira nga nila, never nagkasakit kahit sino eh. Yun nga, pinupunta mo doon yung mga makarating ka sa isang secluded na lugar na Correct. diba, na hindi pa civilized masyado, pero na siya. Pero na rin nasa gripo natin Yung iba nga dapat doon kayo inom sa bukal, pero at least doon hindi na. Ako, ano ba pang ko? Tattoo. Yung tattoo. Ayun, Hindi ka yung mga makakalimutan. nila, yung mga namatay, nandun na yung nicho. Oh, yun Hindi na din. wala silang sementeryo Tapos, sa tabi ng bahay. Super tahimik kasi doon. Kasi nga bawal daw magingay. Lalo pag may namatay, tapos bata pa yung namatay. Parang ang rule nila, umaabot ang 1 year na bawal magingay. So, kaya Yung doon, mga as in parang- tahimik. Yung video okay bardo na sarado sa isang tao. Oo, kaya ang tendency namin, halos pag ganung oras, medyo bulungan na lang. Parang ganun nga, medyo nakakahawa yung nakakahawa Hindi yung... naman, wag lang siguro yung sobrang saya-saya. Ganun sila. Yung normal na usap, pwede naman. Tapos, generally, we feel safe naman. Kumbaga, pero ang locals medyo tahimik lang. Pero, hindi sila mga orang Tagalog magsalita. May sarili silang dialect. Kaya minsan may language Bot-bot barrier dialect. talaga. Bot-bot. Yun. Pero yung mga tama ba ako mambabato? Mga friendly sila.
Even yung aming homestay, talagang inassist naman talaga kami. Ang the best doon ay Unli Coffee. Free ang coffee, bumabaha ang coffee. Ang sarap ng coffee nila. So yun ang number 1 na enjoy namin. So, sa tips na tayo. Number 1 tip, syempre mag-book ka ng local guide ahead of time. Ang hirap yung ora mismo nandun. Ang hirap talaga, promise. Kasi una-una, walang transport na maayos, transportation. Tapos, ang hirap na wala kang kausap. Kasi talagang mahirap mga pa. Lalo na, ang layo ng lakbayan. Tapos, ang tirik talaga ng pupuntahan mo. Nung bago ka makarating mismo sa village nila. Siyempre, kailangan mo rin research the culture and etiquette. Kasi doon itahimik talaga. Tapos, syempre, hindi ka basa-basa nagbe-video, magpapaalam. Pack light but smart. Kasi nga, napakahirap ng trek, mataas. Hindi advisable na parami mong dala. As in, hindi talaga. Dapat, as much as possible, katawan mo lang. Bring enough cash. Bakit? Walang ma-ATM kasi talaga. Tapos, if may mga may mga kailangan kang gawin or something before or during the travel, make sure na gawa mo na kasi wala nga way of communication unless mag-avail ka nga ng wifi. Ano pa? If manggagaling ka ng Manila, expect na 12 hours ang biyahe. So, prepare. Minom ka ng Bonamine kung mahiluhin ka. Diba? Anti-hilo, lalo na sa zigzag. Doon kami na-shook. Zigzag. Well, I think may iba namang way. Kaya lang doon Traffic siguro nga yun daw yung eh. Kaya saka yun ang parang shortcut nila. sa Pangasinan, Nueva Vizcaya. Set your expectations sa basic accommodation. Though, ang expectation natin kasi Buscalan Village, tribe, in-expect natin more on parang Yung kubo-kubo lang, kaya lang hindi na wala na. pero doon ay develop na siya. Naka-stone na, bato na. So, parang rin din, parang sagada lang din. Parang kung nag-expect ka ng immersion na talagang hindi ganun. Wala na. Modern na. Matataas na nga yung bahay. May 2 floors, may 3 floors, matataas na siya. So, more on homestay na nga yun. So, bring your own towel and hygiene kit. Yun nga sabi namin, walang towel available. Be patient with tattoo session. Bakit? Kasi maraming pila per group. Kaya po. Kay Apo ha. Talagang patient, by batch. Ganun nangyayari. So far yun lang naman. And of course, respect na lang sa culture nila, sa tradition, at sa nature. Bawal magkalat. Yun ang aming Buscalan. About sa Buscalan. What about Sagada? Sagada kasi, second trip na natin yun. So, so parang so-so na lang. Parang hindi siya ganun kalamigan din ngayon. Unlike noong 2018, marami na pinagbago. Ang dami. Saka As yung may in. mga Diba? rules sa road. And medyo may sistema na sila. Kaya hindi na nagsisigip ang road nila. At saka yun, Sample. may mode of transport na sila. Example. Yung service mo, meron silang doon, park and walk na, yung tawag. Meaning, Wag dumating ka doon sa homestay mo, papark mo na yung van na yon, di mo pwedeng hindi mo na gamitin. pwedeng ilabas. At least aalis na kayo. So mag-walk ka, it's either mag-walk or gagamit ka ng local transport. Yung tok-tok sa atin, hindi ko lang alam kung anong tawag sa kanila na. Parang tok-tok din. Or yung may mga malalaking jeep sila doon, pwede naman. Pero more on, may ikot sa Tam, ay yung tok-tok. Yun. 25 pesos. Tapos, wala ding towels. Lahat ng homestay doon. Wala. Walang hygiene kit. So, dapat ikaw mag-provide. Pero, ang kagandahan doon, may hot and cold na. Doon, may hot water na. May hot and cold na. Mayroon na. At may signal. Di mo na kailangan mag-avail ng wifi. May signal na siya. Yun ang kagandahan niya. Sagada.
Saka mas maraming maraming pwedeng puntahan doon. Compare mo sa Buscalan. Buscalan kasi si Apo lang. Then Saka yung falls lang. May falls na silang I don't know kung meron pa silang offer. Parang yun lang. Parang kasi wala. yun Yun lang. talaga. Saka yung terraces, no? Rest terraces doon. Yung view sa top. Ayun lang. Pagdating naman sa Sagada, expect yun nga, marami sa dami ng Ayun, may activities. marami pagkain doon. Pwede hindi ka doon. May mga pagkainan na doon. Oo, marami ng restaurant, Marami ng hindi ka na restaurant. problema sa food, kasi yun nga lang, Medyo pricey talaga. hindi lang medyo. Pricey talaga. Kasi minimum nila, pinaka-lowest price ay 200 pesos per meal. Wala kang makikitang karinderya na lowest. Lower sa 200, as in wala. Pricey. Super. Tapos sa weather, okay lang. Sakto lang. Kasi although dumating tayo doon, habagat season, October. So, baka ang kalamigan doon ay December to Malamig tayo nung punta tayo kasi alam ko ng January. January. Pero sa ngayon kasi parang so-so lang. Pero okay, malamig pa rin Hindi unlike noon talaga na double jacket talaga kami. Tapos ano pa ba? Natin sa Sagada. Yun. Sa marami ang activities magsasawa ka actually. Yung 2 days mo Dapat lang kulang. magiging wise ka talaga. Kasi minsan, yung ka naman, let's say, yung gawa ng ating travel na napuntahan. O-offeran ka ng 1.5, na yun, sa yung, Travel agency. Oo, 1.5 per head. Per head. Sa pag magtutur ka doon, may pupuntahan kang, ilan? Mostly talaga, Apat hanggang apat, no? Hanging Coffin, Sumaging Cave, then yung Eco Valley, Marlboro Hills, saka yung Blue Soil. Blue Soil. O 5, meron ganun. O yung 1.5. pero yung nadadaan lang naman yung Oo, yung nadadaan pottery naman, sa Kawiwing parang along the way lang yun. Actually, lahat yan, isang way lang, dadaanan mo talaga. Meaning, Tapos babayad ka ng 1.5. Pag ngayon, kung, per head. oo. Pero kung mag-DIY ka doon, makakatipid kayo. Kung sa akin, ang take ko, if ang Buscalan ay mas kailangan mo ng travel agent, sa Sagada no need. Kayang-kaya. If Sagada lang, kaya mong bumiyahe papuntang Sagada. Bus na Oh, from yes. Cubao. Yes, meron. Kayang-kaya mo nang mag-book ng sarili mong homestay. At of course, kayang-kaya mong mag-DIY book ng activities. Anyway, lahat ng activities doon, hindi pwede ring walang tour guide. Pero, ang processing lang niya, ang bilis. Punta ka lang sa Sagada Tourism, magre-register ka doon, babayad ka ng 100 pesos, parang environmental fee or basta 100 pesos yun. Sino magbibigay na? As bibigyan ka ng pamphlet, nandun na lahat ng activities, mamimili ka kung anong combo na kukunin mo. So, example, yung sinasabi natin na 1.5, kaya mo lang siya makuha ng 500. Lalo na kung marami kayo. Kasi maximum of 10 Oo. per tour guide. Kung O, kayo, di 10 kung- kayo, less than. 150 lang ang isa. per head. Kaya. So, dapat, if, gusto nyo ng hassle-free, yung kumbaga, comfort ng travel, sa pag-kuha ng accommodation, book a travel agency. Pero never, if I were you, never book the activities. Pumunta kayo sa, Sagada Tourism at mag-book kayo ng DIY. Kasi malaki ang katipiran. Lalo na kung marami kayo. Kasi, ang tingin ko naman doon, kahit dalawa lang kayo, carry naman kasi mismong tour guide ng locals, hahanapan kayo kung saan kayo pwede mag-join. Kasi, during Marlboro Hills namin, may joiner kaming dalawa. Ano pa pwede nating anin sa Sagada? Hindi naman useful. Wala, yun lang. Dapat lang medyo ka. Kasi yung Marlboro Hills, and unlike nung ngayon kasi ang haba na ng trekking. Oo. Kasi noong 2018, kaya pa Pasok pumasok ng sasakyan. So, more or less mga 20-minute walk lang. Ngayon, Expect the unexpected ang na lang haba. palagi. Yung Marlboro Hills to Blue Soil, nag-start kami ng 4:30 in the morning, natapos kami 10 a.m. Imagine. Yung sightseeing lang sa Marlboro Hills, mga 20 minutes, 30 minutes, maximum. Then, baba ka na sa Blue Soil. As in,
Grabe. Hindi pa namin tinry yung sa Maging Cave. Yung mga kasama namin nagtry kasi hindi na namin kaya. Kasi siya yung pinakamahirap pero worth it naman daw na na caving. Pero hindi namin carry yun. Kasi actually, ang plan talaga namin sa Sagada is a chill trip lang talaga. So talaga ang focus namin ay Buskalan. Kasi gusto nga namin magpatato for the first time. So that's it. Yun ang aming total overview. Baga ng aming trip to Buskalan, Segway to Sagada for 3 days and Pag pag may travel tour ka naman yun, pag pauwi naman yan, sisegway ka naman yun sa marami. Banawe. Marami. Kahit pa paano may segway pa rin naman. And so far naman safe naman. Kumbaga na-enjoy namin sobra. And if ako tatanungin if balik na Sagada, why not? Kasi gusto ko talaga ang Sagada, yung view. Kahit hindi although laging gusto ko lang maranas yung Marlboro Hills lang, then the rest okay na sa akin. Wag na yon, Marlboro Hills na lang. Pero yung vibe ng community, okay lang. Nakakamiss din for a while. Pero hindi naman within a year. Pero after 3 years, after 5 years, try uli na. Kasi maraming bago usually. Katulad ngayon, maraming bago. Sa Buskalan, babalik ka pa. Given a chance, why not? Pwede naman. Para madagdagan na ulit yung saka yung 3 dot maging 6 na dot. Sa akin, hindi Kung na. kaya pa ni Apo, Hindi, if ever. Question lang. Siyempre, dadating yung panahon. If ever na dumating sa point na wala na si Apo, babalik ka pa. hindi parang kasi siya na lang ang binabalikan doon eh. Wala namang ibang unless may mga Ibang activities ibang na i-offer. attraction na punta Oo. doon na makakita doon. Kaya lang wala eh. Yun ang So far, yung yun ang ko, ang take namin. Pero sa akin, okay na yung Buskalan ko. Na-enjoy ko na yan. Kung babalik, siguro hindi na, siguro. Sagada, yes. After 3 years, after 5 years, why not? Kung kaya pa. Saka possible marami pa rin may bago or something na pwedeng i-offer ang Sagada. So that's it guys, medyo mahaba-haba na ito. Lalagay na lang namin dyan sa comment section o ilalagay ko na lang, ipa-flash ko na lang dyan kung saan kaming travel tour agency nag-book ng aming at magkano. So yun naman. Last na lang. Review mo dun sa ating travel agency. Ano review mo? Magaling naman sila in a way na safe ka, feel mo safe ka. At siguro dahil nga na sila, kumbaga. Sanay na sa driver. Maasikaso naman Maasikaso naman. sa Buskalan. Siguro yun lang medyo, ang lang dun, medyo yung, Sa yung nasa Sagada na tayo dahil siguro hindi natin napagbigyan yung kanilang sa package nila. So medyo parang doon nag-iba yung treatment nila. Parang minadali na tayo nung huli. nawalan tayo ng coordinator. Wala na yung coordinator natin. At To give you context. parang ginutom tayo. Oh, yes. Kasi Minadali. ang nangyari, sa Buskalan, well, taken care of, asikaso, good service, lahat. Pagdating sa Sagada, nung hindi na kami nag-avail ng activities nila at nag-DIY Pati kami, yung nagbago ng panuto treatment. nila, Oo. di ba? In a way, kasi na-feel naman namin hindi na kami masyado binabate, inalisan kami ng coordinator, tapos hindi na kami binabigyan ng chance na, mabilisan. Imagine, nag-start ng trekking namin ng activities ng 4 a.m. until 10 a.m. Tapos pagdating ng minamabilis na kami na Check out ng 11 a.m. Understood yun kasi hanggang 11 a.m. lang. Sa amin lang, hindi man lang kami binigyan ng chance or tinanong man lang basa kami na pwede bang kumain muna kami. Kasi wala kaming kain kundi turon, itlog at tubig. So, sana man lang, man lang kami na, sige, kain muna kayo, pagka-check out, then bili kayo ng gusto yung bilhin, kahit for 1 hour, then saka tayo pumunta ng, Banawe. Pero ang nangyari, parang siya na ang nagdesisyon yung driver na nagdesisyon na, mag-out tayo ng 11, tapos kakain tayo sa Banawe. Ang nangyari, nakakain kami 1:30, wala kaming food at drinks sa van. So talagang nauhaw at nagutom kami. Tapos, bumalik lang yung vibe at yung nawala na yung wall nung nakakain na kami.
Kumbaga, kahit pa paano na nakakabiraan na uli yung driver. Pero medyo awkward nung after nung activities ng Sagada kasi nga, yung siguro, syempre, reality check naman. May malaki patong nila doon at kumikita. Business syempre, nakikita nila doon sa activities kung sa kanila kami nag-book. Pero nga, nakalagay naman doon sa tour, optional. Kasi kung hindi naman nakalagay na optional, bakit namin ibubuk? Kasi nga, ang plano namin talaga sa Sagada, chill lang. Ang Marlboro lang talaga yung gusto namin mapuntahan. Ganun. Tapos, ready rin dapat yung packet nyo kasi budol. I mean, dadaling kayo talaga ng driver na sa segway kung saan ang mga shop, mga souvenir shop. So, mapapagastos ka rin sa mga kainan. So, part yun talaga ng business understood naman yun. Ang dilan talaga namin nagustuhan yung part na minadali kami. At medyo obvious naman na nagbago yung treatment sa amin nawalan kami ng coordinator in short kasi walang middleman kasi parang awkward na makipag-usap sa driver kasi driver siya. Unlike nung umpisa may coordinator na pwede kami mag-bargain, pwede kami magbigay ng concern at baka sakali mapagbigyan pero wala kami makausap. So that's it na. Yun lang na. So that's it guys. Thank you for for staying with us for this Buscalan Sagada trip and hoping na makasama namin kayo sa mga susunod pa naming trip. So, bye for now. Sa hoping na gustuhan yung na-share namin for this travel series namin. So, bye for now guys. Bye-bye. Tulog na kami. Pagod na. And this is Beng, a late bloomer, a dream chaser, and proof that it is never too late to explore the world. Thanks for coming along. The journey is just beginning, and I am so glad that you are part of it. So thank you for watching and see you on my next vlog. Bye for now. See you soon.